Hello friends! Pag-usapan naman natin ngayon ang flagged content or flag for behavior. Content that goes against the partner monetization policy. Sa iba pong nagka-flag for behavior, madali na lang po sa kanilang ma-delete yung video na may violation. Pero sa iba, problema nila, hindi nila alam kung saan at kung ano yung na-violate nila. Plus, na-restrict pa sila 30 days or 90 days. Yung iba pong nag-tutorial, sinasabi, antayin na matapos yung 30 days or 90 days na restriction bago mag-send ng appeal kay Meta. Pero may paraan po dyan, tamang proseso, sabihin na nating 1 week lang, mawala na yung violation natin. Kaya tapusin mo tong video na to, ituturo ko sa'yo. So, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng flag for behavior? Ano-ano ang mga posibleng dahilan? Eto po yung mga illegal o mga malicious activities na ginagawa natin. Kasali na po dito yung fake engagement, fake clicks, clicks sa mga ads or abusive clicks sa mga ads, pagsisend o pagsishare ng mga videos natin sa iba't ibang GC or groups, posts or comments, sign body language sa mga hindi ka nais-nais, nadedetect po yan lahat. At marami pa pong iba, grabe ka-sensitive si Meta, so doble ingat po tayo. Eto po, ipapakita ko sa inyo yung sinabi ko kanina na madali na lang sa iba na ma-delete yung video nila na nagka-violation. Makikita natin dito sa profile or page recommendation kung meron tayong mga violation, kabilang na ang flag content. Tap manage content. Ito yung lalabas. Makikita mo yung content or video na nagka-violation. Tap natin yung arrow. Nandito yung common reasons at iba pang detalye. Makikita mo rin dyan yung video na nagka-violation. Tap take action. Tap delete post, then delete na natin yung video. Automatic mawawala na din yung flagged content. At doon naman sa mga nagkaroon ng restriction at kung paano ito madaling solusyonan. May tamang proseso po sa pag-request ng appeal kay Meta. Hindi po yan agad-agad. Tandaan po natin na lahat po na gagalawin natin sa dashboard natin, hindi po yan agad-agad mag-a-update sa database na Meta. Kaya maglaan po tayo ng time interval bago mag-request or send ng appeal. Palipasin po natin 3 to 5 days bago mag-request ng review. So, bakit 3 to 5 days? Kasi once na nag-send po tayo ng appeal kay Meta, tapos hindi pa nag-update sa database niya yung mga ginagawa nating activities, like pag-delete ng mga videos na may violation, possible po ma-deny yung appeal natin. At kung paulit-ulit po tayong magsasend ng appeal na wala tayong binago or ginawa sa page profile natin, malalagay po tayo sa spam ni Meta. Mahirap po yun. At kung si Meta ang nag-delete ng video, mag-agree po tayo kung alam po nating may na-violate tayo. At mag-disagree naman tayo kung alam nating wala tayong na-violate or walang violation ang video at wala tayong mga malicious activities na ginagawa sa account natin. Ito naman para sa mga hindi alam kung ano at saan sila nagka-violation. Punta po kayo sa monetization tools. Check nyo kung saan ang may kulay pula. Katulad nitong nasa Reels Overlay Ads. So meaning, dyan po tayo magde-delete ng mga videos na may violation. Kailangan po natin i-delete ang mga video kung kailan nagkaroon ka ng violation. Maghintay po tayo 3 to 5 days bago mag-request ng review. Dito sa monetization, under policy issues, dyan lang po yan makikita ang request another review. Tap nyo po yan. Ito po ang magpa-pop up. Check nyo po itong sa baba, then request review. Kaya kung nagkaroon tayo ng violation, linisin muna yung account natin. I-delete muna yung mga videos na nagkaroon ng violation. Safe po para mag-update yung status ng account natin 2 to 3 days bago mag-send ng request or appeal kay Meta. Follow for more updates, tips, and tutorials.